Magandang araw po and mega mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood, lalong-lalo na po sa mga taga-Kalingap community at sa lahat po ng ating mga viewers sa ang sulok na mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihay sa magbibigay ng aking reaction, opinion at point of view dito po sa mga nangyayari dito sa Kalingap community. Siyempre bago po ang lahat, ayan, mega mega love shoutout po muna sa ating tatay at founder ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rap at si Ate Edna at sa buong Kalingap YouTubers at sa mga kapwa ko reactors. Ayan. So, ngayong araw po is bibigyan natin ng reaction itong announcement ni Kalingap Rap about dito sa Edrica. Ayan. So, ang dami pong nawindang, ang dami pong naguguluhan, ang daming mga katanungan na hindi po masagot-sagot tungkol po dito sa biglang pagkawala ng Edrica or biglang hindi mai-vlog-vlog na si Erica. Ayan, no? So, ang dami pong ang dami pong katanungan na hindi masagot-sagot, ang dami pong mga naguguluhan yung mga Edrica kung ano ba talaga yung rason. Dahil wala po masyadong malinaw na pagpapaliwanag si Kalingap Rap kung ano ba talaga yung nangyari. At wala din pong malinaw na pagpapaliwanag galing doon sa lola't lola ni Erica na siya yung nakakausap ni Kalingap Rap. At ang pinaka talagang naguguluhan yung mga supporters at mga nagmamahal sa Edrica is wala pong explanation galing po mismo kay Erica. Kumbaga all of the sudden na wala na lang na parang bula, na parang naglaho na hindi mo alam kung saan napunta. Kumbaga naiwan sa ere itong mga fans and supporters na talagang nagbigay ng 100% na pagmamahal at pagsuporta sa Edrica, lalong-lalo na po kay Kalingap Edo. Ayan. So, ako naman, habang nag-explain si Kalingap Rap, nararamdaman ko yung lungkot, nararamdaman ko yung pagkadismaya, at nararamdaman ko yung sakit na nararanasan o naramdaman ni Kalingap Rap dahil makikita mo sa kanyang facial expression sa tono ng kanyang pananalita. Kumbaga si Kalingap Rap parang nagulat din na cargo niya yung responsibilidad sa pagpapaliwanag sa mga fans and supporters, pero parang hindi niya mapailiwanag hindi niya mailabas kung ano talaga yung nangyari. Kumbaga andyan yung parang guessing tayo, no? Andyan yung parang tayo na lang mismo ang nanguhula kung ano ba yung nangyari. Tayo lang din mismo ang nagbibigay ng kasagutan sa sarili nating tanong, 'di ba? At nandyan yung parang nabibitin tayo sa ere, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari. Lalong-lalo na dito sa mga fans and supporters na talagang nag-aabang ng bawat episode po ng teleserye na to, yung Edrica. So, ako naman, for the benefit of the doubt, hindi ko huhusgahan si Erica, hindi ko huhusgahan yung pamilya niya. Kasi alam ko everything happens for a reason. So hindi po siguro basta-basta na lang magwo-walk out si Erica, or hindi na siguro siya basta-basta na alis na wala pong valid reason. Kasi isipin nyo mga Kalingap at mga ka-Edrica, no? Despite sa ang dami-dami na pong pagmamahal na itinulong or ibinigay sa pamilya ni Erica, ang dami-dami na pong mga pagbabago sa buhay nila dahil din po sa Kalingap. Although na syempre hindi naman nila hiningi yon, kusang pagmamahal ng mga supporters yon, pero sa tingin ko kasi hindi naman ganong klaseng tao yung pamilya ni Erica na basta na lang baliwalain kung ano man yung mga natatanggap nila, 'di ba? Kagaya ng lolo niya, nagkaroon ng bangka, 'di ba? Tapos kay Erica, ang daming pagbabago sa buhay niya, ang dami din po mga blessings na binibigay sa kanya, na andyan pa yung binigyan siya ng 90th birthday na talagang napakagarbo, di ba? Kumbaga, pinabigay sa kanya, pina-experience sa kanya yung mga bagay-bagay na hindi niya na-experience, di ba? So, ang laki pong impact talaga ng Kalingap sa pag-scout ni Dudong Ruel kay Edrica, na bigla na lang nawala, 'di ba? Bigla na lang nawala sa ere. At
wala pong proper na explanation sa Erika. Siguro, no, bilang taga-supporters at mga nagmamahal sa Erika, ay deserve rin po nila, and karapatan din nilang malaman kung ano yung side ni Erika, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba, andyan itong mga tao na to na talagang nagbigay ng 100% na pagmamahal, suporta, lalong-lalo na sa mga doon sa mga taong talagang nagbigay, no? Nagbigay ng sobra-sobrang pagmamahal. Siyempre, isa na dyan yung mga sponsors. So, para sa akin, yes, respetuhin natin yung desisyon ni Erika. Respetuhin natin yung desisyon ng pamilya. Ay kung si Kalinga Prab nga nirerespeto niya yon, how much more tayo pang mga fans and supporters, di ba? Pero para lang din sa akin, siguro deserve ng mga fans na malaman talaga kung ano yung totoo galing mismo sa bibig ni Erika. Kasi siyempre, minsan pag ibang tao na kasi yung magsasalita, no, meron na yung nangyayaring dagdag bawas ng kwento, di ba? So minsan, imbes na mapapaliwanag ng maayos at maintindihan ng mga fans ng maayos din, minsan nagkakaroon ng misunderstanding pag yung ibang tao ang magsasalita. Siguro, no, si Edo, alam ko naman si Edo, napaka-gentleman, at saka si Edo kasi tahimik, as much as possible, ayaw niya ng gulo, as like what happened doon sa naunang naging kaparehan niya doon, no? So, siguro hindi rin magsasalita si Edo for respeto na rin siguro kay Erika, no? Siguro sa ngayon is respeto muna natin kung ano yung mga nangyayari. Respeto natin kung ano yung pagpapaliwanag ni Kalinga Prab. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na magkakaroon talaga ng time na magsasalita si Erika. Kasi alam na Erika na deserve din ng mga fans and supporters na marinig din yung explanation niya. 'Di ba? Kasi hindi ako naniniwala na sa lahat-lahat po ng mga blessings at pagmamahal na natanggap ng pamilya ni Erika at ni Erika mismo ay ganun-ganun lang nabaliwalain nila, 'di ba? Kasi andyan yung andyan yung tinatawag na appreciation, nandiyan yung tinatawag na respeto din, no? So, siguro ngayon medyo hindi pa na-settle, hindi pa napag-usapan kung ano mang gusto't meron. Kasi hindi ako naniniwala na basta-basta na lang meron talagang malalim na rason, pero sa ngayon, maghintay na lang tayo, di ba? Hintayin natin kung ano ba talaga yung totoo, di ba? And, yun, no? Siguro, ako nung una ko ngang narinig nung announcement ni Kalinga Prab, sabi ko baka ano lang ito, baka prank, di ba? O baka ito na yung way para mas lalong ma-excite yung mga fans and supporters. Or ito din yung way para lalong mabigyan ng magandang kwento yung teleserye ng Edrica, 'di ba? Or sabihin natin baka as a content creator, sabi nga ni Kalinga Prab, as a content creator, gusto niyang mabigyan ng kasiyahan at gusto niyang mapaganda yung kwento ng Edrica. So, para sa akin as a content creator din, nandoon sa likod ng explanation ni Kalinga Prab, andoon sa gilid yung aking tawag dito, doon sa gilid yung aking paniniwala na siguro this is part of the series na para para masukat kung hanggang saan ba talaga yung pagmamahal at pagsuporta ng mga fans and supporters sa Edrica. Kasi may andyan yung mga tao na pag hindi talaga solid yung suporta nila, huhusgahan nila kaagad si Erika or yung pamilya nila. Pero pag ikaw talaga solid supporters ka at malawak yung pag-uunawa mo at talagang marunong kang mag-analyze ng mga sitwasyon, naandyan yung okay, fine, respete muna natin, hintayin muna natin kung ano yung magiging kasagutan ni Erika. And then, di ba, hintayin natin kung ano talaga yung totoong pangyayari. So, ako nung nag-explain si Kalinga Prab, parang
Nandyan pa rin sa isip ko na siguro this part of the plan, 'di ba? Na susukatin kung hanggang saan yung respeto ng mga fans and supporters, 'di ba? So sabi ko, baka prank, 'di ba? Baka prank. So hanggang ngayon, although na ang dami na pong nalulungkot, ang dami ng mga iba't ibang mga opinion at iba-ibang mga reaction na lumabas tungkol sa issue na to. But then, nandyan pa rin, no? Sabi ko nga is, hindi ako nawawala ng pag-asa na maayos to lahat-lahat. Kung hindi man siguro mabalik or maituloy yung teleserye na to, at least, nandyan yung tinatawag na maayos na closure, di ba? Yung may tinatawag na, wala kasi, di ba? Parang biglaan lang na, okay, stop na natin. Okay, ayaw ko na, 'di ba? Parang ganun lang ang nangyari. Parang na-windang tayong lahat eh. Walang proper closure na nangyayari, 'di ba? So, ayan, hintayin po natin. Basta hindi ako nawawala ng pag-asa na maayos pa to lahat. And sana prank lang ito, no? Kasi andyan yung dati kagaya din ng 'di ba? Kung naalala natin sa isang kaliserye din doon, sa isang love team, sabi ay tama na, 'di ba? Wala nang pero may sumunod. So naandyan sa akin yung kumbaga meron na akong idea meron na akong experience, 'di ba? Meron na tayong mga history, 'di ba? So ayan lang guys, no, sa mga taga-Edrica diyan. Hindi ako nawawala ng pag-asa na maayos to lahat. Ayan, and naghihintay, no? Naghihintay ako sa pagpapaliwanag ni Erica. Yun nga, sabi natin, huwag nating husgahan muna, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung totoong reason, 'di ba? And siguro valid naman yung reason ni Erica aside doon sa busy sa pag-aaral. Kasi kung isipin ninyo, no, kung may plano na kasi doon, sabi ni Kalinga Prab, 1 month ago pa pala ay alam na ni Edo na ayaw na ni Erica magpa-vlog. Pero kung titingnan ninyo, bakit pumirma siya ng kontrata as a model ng Kalinga? Kung may plano na pala siyang ayaw niyang magpa-vlog, diba? So, andyan binabalansi ko kasi yung binabalansi ko yung sitwasyon. So, sabi ko, may posibilidad na part ng strategy or may posibilidad na prank lang or may posibilidad na, diba, na sinusukat lang din kung yung tawag dito, yung kung gaano talaga katibay ang pundasyon ng Erica at gaano katibay ang mga fans and supporters, di ba? So, ayan lang guys, wag muna tayong magbigay ng mga negative reaction, wag tayong mambas, di ba? Basta focus lang tayo sa kung ano yung mga positive na mga resulta, and kung ano man po yung magiging resulta talaga, ganyan talaga ang buhay. Minsan may mga bagay na hindi natin pwedeng pilitin kung hindi na pwede, and minsan may mga bagay talaga na hindi talaga meant to be, and minsan may mga pangyayari talaga na gustuhin man natin pero dala ng pagkakataon, dala ng mga sirkumstansya, hindi po talaga pwede, di ba? So ayan lang guys, no, as a reactor po ng Kalingap, ayan po yung aking magiging reaction at magiging opinion, di ba? So yan lang guys, sit back, relax, and hintayin po natin kung ano talaga yung totoong rason, at hintayin po natin baka one of these days ay magsasalita rin po si Erica ng kanyang side. Kasi hindi ako naniniwala na basta na lang basta na lang maputol, basta na lang umayaw na wala pong valid reason. Kasi kahit papaano po marami pong dapat na i-explain si Erica, at marami din po siyang dapat na tanawin na utang na loob at pasasalamatan, lalo dito sa mga fans and supporters. Kasi kung hindi po dahil sa mga fans and supporters, kung hindi po dahil sa mga viewers, ay hindi po hahaba ng ilang episode itong Edrica na to, diba? So maraming salamat po, and huwag pong kalimutan na suportahan lahat po ng mga vloggers ng Kalingap. Ayan po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, ni Kalinga Prab, ni Ate Edna, at sa lahat po ng mga vloggers and sa mga kapwa ko po reactors. Ayan, stay positive always, and wag po tayong dumagdag sa problema. Instead, magiging solusyon po tayo sa kung ano man pong problema. Ayan, so maraming salamat. God bless everyone.